Okay? Ginagamit ang mga spiritual gifts na ito para palakasin ang bawat isa. Okay? Para palakasin po ang bawat isa. Ang bawat mananampalataya kay Kristo ay mapalakas saan man panig ng mundo. Okay? So now, as far as this verse is concerned, may 7 gifts po na sinasabi sa verse na ito. And the first of it is what we call prophecy. Okay? Sino po dito naka-experience na may nag-prophesy sa kanya? Taas kamay, taas kamay. Wala pa? Wala pa? Yung may nag-prophesy sa kanya. Wala pa? Ayun, meron na. Okay, so here, pag sinabi po nating prophecy, the Greek word translated prophecy in both passages properly means a speaking forth. Pag sinabi mo daw pong prophecy, it talks about a speaking forth. Hindi pa nangyayari, sinabi na. Okay, so when you are prophesying, listen carefully to me when you are prophesying, you are declaring the divine will ni Lord. Dinideclare mo sa isang tao yung divine na kaloob or divine will ng Diyos or ni Lord. It's like this. You are interpreting the purpose of God sa buhay ng taong yan na binibigyan mo ng prophetic word or sa taong nagre-receive ng prophetic word. Okay? Ini-interpret mo yung pinaka-purpose ni God sa buhay ng taong yan. That is what we call prophesying. Another is, kapag nagpa-prophesy ka on when you are receiving prophecy, alam mo ba na yung katotohanan, binibigay lang sa'yo nung tao or nagbibigay ka ng truth na gusto ni Lord sa buhay niya, na gusto ni Lord malaman nung taong yon. When someone prophesy to you, okay, ginagamit ng Lord yung taong nagpa-prophesy sa'yo para malaman mo kung ano yung katotohanan na gustong malaman ni Lord sa buhay mo. Gustong malaman mo. Okay? Gusto rin ipaalam sa iyo ni Lord. Okay? Sa buhay mo. Okay? Nagsisend ka or nagbibigay ka, pinapaalam yung katotohanan na gusto ni Lord sa buhay mo. And alam mo ba na every believer can prophesy? Sino po ulit tumanggap dito sa Panginoong Jesucristo? Amen. So if you said amen, you can prophesy. Are you here? Are you here? Parang di ka agad naniwala. Parang lumungkot ka bigla. Okay? You can prophesy. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 14 verse 31, for you can all prophesy one by one, that all may learn and all may be what? Encouraged. Okay? Lahat tayo ma-encourage. Lahat tayo dapat may kakayahang mag-prophesy. We can all prophesy. Okay? Para saan? Para magpalakasan. And do you know that true prophecy, okay, strengthen, encourage, and comforts? Walang prophecy na nananakot. Are you here? Ang totoong prophecy po, nag-i-strengthen, nagpapalakas yan, okay? Nag-i-encourage yan. Yung tipong dry na dry ka na sa iyong pananampalataya, bigla ka may encourage, nagko-comfort yan. Okay? Actually, sabi ng 1 Corinthians chapter 14 verse 3, but the one who prophesies speaks to the people for their strengthening, for their encouraging, for their comfort. So, ang prophecy pala, nakakalakas, nakaka-encourage, nakaka-comfort. Amen. Amen. Kaya nga, when you receive a prophecy, tapos bigla kang natakot, kinabahan ka, hindi ka na mapakali. Teka lang. Check it. Kasi ang sabi ng Bible, when someone prophesy, it's strengthened, it's encouraged, it comforts. Are you here? Are you here? Check mo yung prophecy na yan. Okay? Baka, hindi yan galing kay Lord. Okay? Baka galing yan kung saan. Okay? Sabi niya po siya, malinaw na sinasabi ng Biblia. Pero teka lang po, ang importante, listen to me, when you are prophesying,
Okay? When you are prophesying, kapag alam mo, nare-recognize mo that you have a gift of prophecy, listen tandaan sa lahat ng nagpa-prophesy, dapat laging may accompaniment na verse ito. Okay? When you cast a prophecy, when you declare a prophecy, tandaan mo, dapat may accompaniment na word or accompaniment na verse from the Bible when you are prophesying. Kasi ako naniniwala, okay? I strongly believe that everything was written and revealed in the word of the Lord, and that is the Bible. Amen? Kung tayo, ang communication natin kay Lord is prayer, si Lord, ang communication niya sa atin na reveal na lahat. That's what the Bible with us. Ito yung Biblia. Kaya naman, okay, pray ka ng pray, dapat basa ka din ng basa ng Bible. So you will know the will of the Lord. Amen. Amen. Kaya nga, sinasabi ko po sa atin, when you prophesy, we believe na everything was all written down in the Word of God. Dapat matindi yung pagbabasa mo ng salita ng Diyos. Are you here? That is prophesying. Pangalawa, na spiritual gift is what we call service. When we say service, also referred to as ministering. So pag sinabi nating ministering, this gift involves providing service of any kind. Okay? It is the broad application of practical help to those in need. Ito yung paglilingkod mo sa kapwa mo sa sarili mong kakayahan, sa sarili mong pamamaraan, sa sarili mong ikaw, yung sa sarili mong puso. Okay? And you know what? The serving came from the Greek word diakona. Okay? Diakona. From which we get the English words deacons. Okay? From which we get the English words deacons. Are you familiar with the term deacons? Narinig nyo na po ba ito? Narinig nyo na po ba ito? Hello, hello, hello. Deacons, deacons, deacons. Narinig nyo na? So, kung narinig nyo na po ito, ang deacon pala ay katuwang sa paglilingkod. Maaaring pong hindi sila magaling sa pagkikipag-usap sa tao. They cannot preach in front of the people, pero ang deacon po pala, they are the manpower of the church. Are you here? They are the manpower of the church. Kasi ang tingin natin sa deacon, parang, uy, boss. Parang pinaka-top leader to ng church. No! Ang deacon po pala is katuwang sa paglilingkod. Okay? They are the manpower of the church. Sila yung mga listen, sila yung mga makikita mong laging gumagawa sa church. Okay? Sila yung makikita mong laging naglilinis kahit walang nililinis. Meron bang ganon? Sila yung magaling mag-usher ng tao. Sila yung laging nakikita. Sila yung mga on the go na tao. Sila yung mga, uy, tara na. Laging tara na. Basta ministeryo, basta serving, tara na! Laging sige po, game tayo dyan. Kami na po yan. Tawag lang po kayo pag may kailangan. Sila yung ganto. Sila yung kahit di mo naman sinasabi, gagawin nila. This is the gift of service. What else? What else? Another spiritual gift is what we call teaching. Okay? This gift involves analysis and proclamation of the Word of God. Wow! Yung tipong they can explain well the meaning of the words, the context, even the application. They can explain well to the hearers, to their hearers. At yung hearers nila, grabe, ang bilis mag-grasp. Okay? Ang bilis mag-grasp nung tinuturo. Okay? Kapag may gift of teaching ka, okay, you have the ability to clearly instruct and communicate knowledge, especially sa doktrina po ng ating pananampalataya. So meaning to say, grabe, kapag nag-instruct ka, kapag nagbaba ka ng tinuturo mo, bang, grasp ka agad, kuha ka agad, wala nang sabi-sabi, ang bilis. Okay? Ang bilis maintindihan. Tama ba?
May mga nai-encounter tayong ganun. Yung pag sinabi niya pa lang na hello, naintindihan mo kaagad. Hello? Sinabi niya pa lang na hi, naintindihan mo na kaagad. Okay? Tandaan niyo po kahit hindi ka teacher in profession, meron po talagang yung magagaling magturo. Yung mabilis mag-grasp yung tinuturo nila. Bakit? They have the gift of teaching. Are you here? Next, what is next? Meron pa po tayong another spiritual gifts is what we call encouraging. Okay? Encouraging, also called exhortation. This gift is evident in those who consistently call upon others to heed and follow God's truth, which may involve correction, building others up by strengthening weak faith, and or comforting in trials. Pag sinabi po pala nating encouragement, ganito yon. Nung nakausap mo siya, ikaw na dry sa pananampalataya, bigla kang napalakas. Okay? Bigla kang na-uplift. Yung tipo yung taong pa-backslide na, pero bigla na lang nag-foreslide. Hindi na backslide. Tuloy-tuloy na daw siya kay Lord. Joke yun. Ano ba naman yan? Diba? Tuloy-tuloy na daw siya kay Lord. Hindi literally. Yung kapag nakausap mo yung taong ito, yung may gift of encouragement, alam mo yun, nakaka-lift up ng spirit. Yung tipong iiwan mo na si Lord, pero hindi na, sige na, okay na. Babalik na ako, maglilingkod na po ulit. Ganon. May gift of encouragement or encouraging. Okay, bigla kang lumangas kasi nakausap mo yung taong may gift of encouragement. Meron naman po, listen, itong taong ito, meron naman po, ginagamit sila ng Lord para makabalik yung mga taong nanghina na at nawala na talaga sa pananampalataya. Okay? May mga taong ginagamit na dito sa gift of encouragement na, alam mo yun, nung nakita lang sila nung mga taong what we call nag-backslide or lumayo na kay Lord, nakita lang yung mukha nila, hindi Brad, babalik na ako kay Lord. Ganon kaagad. Hindi, sis, pabalik na. Ganon. May gift of encouragement. Tapos nakausap pa. At talagang walang takas. Babalik talaga kay Lord. Ganon po yung may mga gift of encouragement. Okay? Next. What's next? Giving. Next. Giving. Okay? Giving. So, gifted givers are those who joyfully share what they have with others. You know what? Those people na may gift of giving, masaya sila kapag may naibibigay sila or may na-share sila sa ibang tao ng buong puso. Okay? Ng buong puso. Whether it is financial, material, or giving personal time or personal attention, kahit ano pa doon, basta nakapagbigay sila sa tao, nakapag-share sila sa tao, ang saya sa puso nila. Okay? Especially kapag nakita nila yung tao, need ng time, need ng attention, need ng financial, need ng material, tapos nabigay niya yung bagay na yon, yung need ng taong yon, iba yung kagalakan sa puso nila. Basta pag nagbibigay sila, pag nag-share sila, merong ibang joy sa heart. Those people have the gift of giving. Okay? May mga tao talagang pag nagbigay kasi, bigay talaga. Kasi nga, gift nila yon. Pero teka lang po, let me clarify this. Hindi po ito tumutukol sa, ang gift of giving po ay hindi po tumutukoy sa tithes and offering, ha? Okay? Ulitin ko, ha? Ang gift of giving ay hindi tumutukoy sa tithes and offering. Kasi baka sabihin nyo po sa akin, kaya pala di ako nagta-tithes, kaya pala hindi ako nag-offering, kasi di ko siya gift. Wala kayo dyan kay Lord. Hindi po literally. Hindi po ito tumutukoy sa tithes and offering. This gift po ay hindi, okay? Itong gift po na ito ay liban sa pag-iikapo at sa paghahandog. So itong gift na ito pala talagang nasa puso ng taong giver. Nasa puso ng taong may gift ng giving. It's like this, yung natural sa kanya, natural sa buhay niya na magbigay, meron man siya o wala. Masaya siya eh. Masaya siya pag nakakapagbigay siya. Again,
Again, when we say giving, hindi lang po ito tumutukoy sa finances or pera. Okay? Pwedeng time, pwedeng material things, pwedeng attention, according po ito sa needs ng tao. Right here. Okay. Next. Nakakasunod pa po ba kayo? Can I hear amen? Amen. Next is what we call spiritual gift lead. So the gifted leader is the one who rules, the one who preside over, or has the management capabilities. Actually po, ang sinabi natin dyan, leading means guiding. Etong mga leaders daw po na ito, grabe, they are the one who presides everything. Sila daw po yung nag-uumpisa. Okay? Sila yung nagbibigay ng rules, sila yung may capacity sa management or sa organization. Okay? And when you are leading people, okay, para ka daw, hinalintulad po ito sa isang bangka na may timon. Okay, bilang leader, ikaw daw po yung may hawak ng timon ng bangka at ikaw ang magsiset whether pa left tayo, pa right tayo, pa front tayo, or pa backward tayo. Okay? Para daw pong ganon. And these people with the gift of leadership, you know what? They rules with wisdom and grace na nagmula sa Panginoon. Si Lord mismo ang nagbigay ng wisdom at ng grasya sa kanila for their leadership. Kaya nga, na makikita po natin sa mga leaders natin, alam mo yun, mahilig silang, they have the ability to see beyond sa nililid nila. Naintindihan niyo po ba ako? Yung, hindi niya lang basta nakikita yung panlabas. He see beyond. Nakita niya na. Kaya naman minsan magugulat ka na lang, Nak, mag-preach ka nga. Oh? Magpipreach ako? Nak, mag-challenge ka. Hala, ba't ako? Nak, mag-worship lead ka nga. Kaya ko ba yun? Hindi ko kaya yun eh. Why? Ang hilig nilang magganon, no? Yung mga leader. Why? They see beyond eh. Ang tinitignan nila, hindi yung kakayahan mo lang, yung kaya mo lang. Nakita na nila na mas kaya mo pang gampanan yung mga bagay na yun at mas magaling ka sa kanila. Are you here? Are you here? Parang hindi po kayo natuwa. Okay? Kaya nilang, you know what? Good leaders who have the spiritual gift of leading, okay, sila yung may kakayahan, you know what, na i-guide yung tao na mailabas yung hidden skills niya, yung hidden talent niya, yung passion niya sa mga bagay na ginagawa niya. Kaya naman minsan, magugulat ka na lang, pag pipreachin ka, pag exhorting ka, pag-worship leadin ka. Kaya ko ba yan? Oo, kaya mo kasi nakita niya na. These people has a gift of leadership. Magugulat ka nga minsan, hala, nakaya ko mag-worship lead. Hala, nakaya ko mag-share. Woo! Why? May nag-guide sa'yo. May nag-lead sa'yo. Amen? And these leaders, listen to me po, these leaders, they can raise up ng mga disciples nila, ng mga mentee nila na mas magagaling pa sa kanila, pero hindi sila natatakot na maungasan or malampasan ng mga mentee nila. Are you here? Are you here? Hindi sila matatakot kung mas magaling pa yung dinidisciple. That's a true leader. That's a leader who has the capacity to lead and to guide. Kaya nilang mag-raise up ng mga excellent people na mas magagaling pa sa kanila. Amen. Who wants this gift? Amen. Amen. Last but not the least is what we call mercy. Okay? Ang last na spiritual gift is what we call mercy. Okay? Ito pong mercy ay kapareho, almost the same, ng gift of encouragement. Ang difference na lang po, ito yung tipo ng mga taong may matinding compassion, yung may matinding habag
sa mga taong nakikita niyang nahihirapan sa kanilang pamumuhay. Dahil nga they have the gift of mercy, matindi yung sense of sympathy nila. Okay? Matindi yung sense of gift dahil nga may gift sila ng mercy, matindi yung sympatya or sympathy nila, yung pakikiramay ba sa ibang tao. Kaya nga minsan kahit wala na siya okay lang basta maramayan niya, madamayan niya ibang tao. Are you here? These people has a gift of mercy. And sensitive din po sila, okay, sa ibang tao para yung kung paano nila maibsan yung lungkot, yung sakit ng isang taong dinadamayan nila. Sila yung mga taong madaling dumamay sa panahon ng pagsubok sa buhay. Sila yung taong sa kabila ng hirap na nararamdaman nila, may nararanasan din silang problema, kapag sa oras ng kapighatian o sa oras ng hirap, nandyan sila kaagad na kayang-kayang dumamay sa buhay mo. Okay? Para somehow, gumaan man lang yung nararamdaman mo kahit may pinagdadaanan din sila. Why they can do that? They have the gift of mercy. Amen? So, as per our verse, ito po yung mga gifts na makikita natin. Pero alam mo ba na meron pang dalawang passage sa Bible ang nagdi-describe sa mga spiritual gifts? Ito ay sa 1 Corinthians chapter 12, verse 4 to 11. Ang sabi niya dito, hindi ko na po babasahin buo. It includes words of wisdom. Ano daw yung mga gifts? Words of wisdom, the word of knowledge, faith, healing, miraculous power, prophecy, distinguishing between spirits, ito yung discernment. Okay? Speaking in tongues and interpretation of tongues. Another one is from 1 Corinthians chapter 12, verse 28. It includes healings, helps, governments, diversities of tongues. So ito pa, maliban dun sa 7 pinag-usapan natin, meron pang mga gift na galing kay Lord at matatagpuan natin yon dun sa 2 binasa natin. Kaya naman kapatid, tandaan mo, hindi pwedeng walang gift ang taong sinave ng Panginoong Hesukristo. Are you here? Are you here? Hindi pwedeng walang gift ang taong sinave ni Jesus Christ. Kaya naman, learn to recognize your gift. Are you here? Nandyan po ba kayo? Learn to recognize your gift. And when you recognize it, use it. When you recognize your gift, use it. Sabi mo sa katabi mo, use it. Kasi kapag hindi mo ginamit, wala rin. It's useless. Gamitin mo, kapatid. And when you use it, practice it. Okay? I-practice mo siya. Si Lord, magbibigay ng mga opportunity yan para ma-practice mo yung gifts mo. And when opportunity comes, practice your gifts. Amen? Practice your gifts. Huwag yung, ba't ako? Nagiging palaka tayo minsan. Palaka ba? Hindi pala. Ano? Paniki. Kailangan palaka Nagiging paniki tayo minsan Ba't ako? When opportunity comes at kapag binigyan ka ni Lord nun, grab it. Hayaan mong paglingkuran mo ang Diyos sa pamamagitan ng iyong gifts na binigay sa iyo ng banal na Espiritu Santo. How? You know what? You can see. When you seize that opportunity, grabe, iba yung edification sa body of Christ. Iba yung strengthening, iba yung encouragement sa body of Christ. Tandaan, ang pagiging ready to serve, dapat na-recognize niya yung gift niya. The question is, paano mo ma-recognize yung gift mo? How will you going to recognize your gift? Sapat na ba na malaman mo na merong 7 gifts from Romans and merong pang gifts sa Corinthians? Sapat na ba yun? No. Paano natin ma-recognize yung gift natin? First, you need to ask the Holy Spirit. You need to ask the Holy Spirit kung ano yung gift na binigay niya sa'yo. Kasi after all, hindi po si pastor ang nagbigay ng gift sa'yo. Hindi rin si leader ang nagbigay ng gift sa'yo. Si Holy Spirit ang nagbibigay ng gift. Kaya naman, tanungin mo
Okay? Ask the Holy Spirit kasi siya talaga ang nagbibigay ng gifts. After mong i-ask si Holy Spirit, you know what? Mangungusap si Holy Spirit sa'yo. Paano? Sasabihin niyo sa'yo, oh, ito ang gift mo. Ganun ba? Hindi! Paano mangungusap si Holy Spirit? How that the Holy Spirit will going to talk to you? Okay? Ganito po, through your Bible. Kaya naman, we should always read the Bible through His Word. Ang salita po ng Diyos, ang Biblia. Listen, ang mangungusap sa'yo. Okay? Siyempre, sa tulong ng banal na Espiritu Santo. And after nito, okay, na mangusap sa'yo si Holy Spirit through His Word, i-confirm, okay, magkakaroon ng confirmation mula sa tao. Paano to? Example, huy, alam mo ba, sister, na-encourage ako nung kinausap mo ko. Confirm! Meron kang gift of encouragement. Huy, alam mo ba, Brad, nung time na, pa-backslide na ako noon, paalis na talaga ako noon sa Lord Ayoko na maglingkod. Pero nung nakausap mo ko, grabe! Bumalik ako sa paglilingkod. May gift of encouragement. Okay? May gift of encouragement. Meron naman, may pumasok, uy, Brad, ang sipag mo talaga. Confirm! May gift of service. Sipag May gift of service. At last, kapag may nag-confirm na mula sa tao, tandaan mo, huli, i-commission ka talaga ni Lord. Okay? I-commission ka niya sa gift na binigay niya sa'yo. Minsan, madalas, gagamitin niya yung pastor mo para mabilis, para mailabas yung spiritual gift mo. Totoo. Gagamitin niya yung pastor mo para mailabas yung spiritual gift mo. Gagamitin niya si pastor para i-commission ka at mailabas yung spiritual gifts mo. Tanungin mo ako paano? Uutusan ka ni pastor. Totoo din. Ipupush ka niya to your limits. Sino dito nakaranas na nun? Kawawa naman. Hindi, joke lang. You know what? Gagamitin ni Lord si pastor, okay, to commission you. Uutusan ka niya talaga. Na kaya mong kausapin to, pabalik yan sa Panginoon. Nung kinausap mo nga, talagang bumalik kay Lord. Are you here? Minsan, naniniwala po ako, the more na kinakausap tayo ni Holy Spirit, hindi niya rin pinalampas yung pastor natin na kausapin kasi sila yung binigay na authority over us. Kung may nireveal sa'yo si Lord, sigurado ako kung kay Lord yan, nireveal din yan kay pastor. Lalo na when it comes to spiritual gifts, at talaga naman, ipopush ka talaga ni pastor dyan sa bagay na yan, uutusan ka niya. Amen? Kaya naman kapag inutusan ka ni pastor, anong gagawin mo? Pastor, ikaw na lang. Pag inutusan ka ni pastor, nire-recognize na yung spiritual gifts, kino-commission na. Amen? Totoo. Parang hindi kayo naniniwala. Ayoko na. Parang hindi kayo naniniwala. Totoo po yun. Ginagamit ni Lord si pastor to commission you. Amen? Isend ka. Utusan ka. Amen. Pastor, ayaw nila. Isa lang yung nag-amen. Huwag ka daw mag-uutos. Hindi, joke lang po. But let me remind you. Hindi ito gagamitin. Itong mga spiritual gifts na to, tandaan po natin, hindi ito gagamitin for our own gain. Hindi po ito ginagamit for our own gain. But this spiritual gift na meron tayo, ginagamit po ito for us to serve the Lord and for us to serve the body of Christ.
and the people inside of the church. Amen? Amen? Hindi po ito ginagamit sa personal gain. Hindi po ito ginagamit para, hindi po ito ginagamit para yumabang. Pero ginagamit po itong mga spiritual gifts na ito para mas marami pang madala at makakilala sa Panginoong Diyos. Are you in? Are you in? Amen, amen. Hindi magiging hadlang pero malaking katulungan po itong mga spiritual gifts na to sa pagbabago at paglago mo at ng ibang tao. Ikaw lumalago, nagbabago, sila din lumalago, nagbabago. This is the use of spiritual gifts. Do you want to recognize your spiritual gifts? Amen? Be ready. Be ready. Pangalawa na po ako. Pangalawa, remain in love. Remain in love. Sabi niya sa Romans chapter 12, verse 9 to 10, let love be without hypocrisy. Abhor what is evil. Cling to what is good. Be kindly affectionate to one another with brotherly love, in honor, giving preference to one another. So when we are ready to serve, hindi lang basta nire-recognize mo or na-recognize mo yung gifts mo. Dapat, kapag ready to serve ka, we also remain in love. Now, the question is, paano ba maglingkod nang naka-remain in love kay Lord? Okay? Paano ba maglingkod nang naka-remain in love kay Lord? Sino dito in love kay Lord? Baka in love ka na dyan sa katabi mo, ha? Okay? Dapat in love ka kay Lord. Amen? 3 bagay lang po ang gusto kong i-share sa inyo. Paano ba maglingkod nang naka-remain in love sa Lord? Number 1 is we should serve unconditional. Sabihin mo sa katabi mo, unconditional. Pag sinabi po nating unconditional, walang tinatangi, walang pinipili. Are you here? Hindi ka namimili at hindi ka nagtatangi. And lastly, dapat when you are serving unconditional, hindi nag-iinarte. Gigil na gigil? Hindi nag-iinarte. Pag gusto mong maglingkod, dapat walang kondisyon. Minsan kasi, pinaglilingkod ka na ni Lord, ang dami-dami mo pang kondisyones sa buhay mo. Lord, baka ako maglingkod sa'yo, dapat maayos na to, dapat ganito na ako, dapat ganito na ako. Hey, kung gusto mong maglingkod sa Lord unconditional, dapat walang kondisyon. Pag sinabing unconditional, pag minahal mo siya, mahalin mo lahat. Amen. Pag niyakap mo siya, yakapin mo lahat. Pag pinansin mo yung isa, pansinin mo lahat. Pag kinausap mo yung isa, kausapin mo ang lahat. When we say unconditional, walang tinatangi, walang pinipili. Amen? Ang taong gustong mag-serve unconditional, hindi namimili at hindi pinipilit. Sabi nga ng Romans chapter 5, verse 8, God showed His great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners. Grabe no? Grabe no? Si Jesus, ang tindi, unconditional yung pagsaserve niya sa atin. Sabi niya, God showed His great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners. Kahit tayo ay makasalanan pa, hindi sinabi ni Jesus Christ, teka lang, bago ako mamatay para sa'yo, bigyan mo muna akong 1 million. Hindi niya sinabi yun. Bago ako mamatay sa'yo, bigyan mo muna ako nito. Hindi. Namatay siya nang walang kondisyones. Binigay niya ang buhay niya sa'yo, kahit makasalanan pa tayo, namatay siya para sa atin. Hindi ka niya tinangi. At wala siyang pinili. Amen. Are you here? Kaya naman, tandaan mo, He first loved us, who we are, para magtangi at magpili ng taong paglilingkuran natin. Sino tayo? Kung ang Panginoong Hesukristo nga ay hindi nagtangi at hindi namili nang bibigyan niya ng buhay niya. Sino tayo? Are you here? Pangalawa, una,
to serve unconditional. Pangalawa, to serve sacrificial. Pag sinabi po nating sacrificial love, it means wanting what is best for the ones we love. Okay? Kapag mahal mo, gagawin mo lahat. Ayoko na nakantahin. Kapag mahal mo, gagawin mo lahat. Tama? Kahit walang purse, gagawin lahat, makapag-date lang tayo. Kahit walang load, gagawin ang lahat. Kahit piso net pa yan, kahit lamukin na ako, makapag-chat lang tayo. Bakit? Mahal mo eh. Okay? Alam mo ba, kapag usapang sacrificial, ang laging pumapasok sa utak ko, okay, ang laging, alam mo yun, yung maano sa mindset ko, pag-usapang sacrificial yung pagmamahal ng isang magulang sa kanyang anak. Hindi ko naiisahin, nanay, tatay, both. Yung love nila sa kanyang anak. Yung it's like this, yung bago pa nila isubo or bago pa nila kainin, i-check muna nila yung mga anak nila kung nakakain na ba. Are you here? Are you here? Yung bago pa man nila ibili ng personal bagay nila. Okay? Kahit pa bacon na yon, okay? I-check muna nila. I-check muna nila kung yung pangangailangan ba ng anak nila ay sapat na. Okay? Yung uunahin nila, yung kapakanan ng anak nila kahit pa sila ay mawalan. And this is what we call sacrificial love. Same thing. Ang Diyos, binigay ang kaisa-isang bugtong na anak para sa'yo at para sa akin. This is sacrificial. Amen? Amen? Example pa po ng sacrificial love. Kapag po meron sa church, okay? Kapag may nakita tayong kapatid natin sa pananampalataya, okay? Or kapatid natin sa Panginoon na nangangailangan, ano po yung ginagawa natin? Ano po yung ginagawa natin? Pag meron kang nakita na pumasok sa church na yung kapatid natin, kitang-kita mo lugmok na lugmok. Hirap na hirap. Hirap na hirap. Kapatid natin sa pananampalataya, ano pong ginagawa natin? Ano pong ginagawa natin? Kinukuhit natin yung katabi natin. Sinasabi natin sa kanya, uy sis, bilisan mo. Lumabas na tayo kasi uutangan tayo niyan. Ganon po ba? Ganon po ba? Ganon po ba? Uy sis, andyan na naman siya. Naku po, bilisan mo na. Bilis, bilis. Ganon po ba? Hindi. Ako po naniniwala ang mga taga-WOL iba, hindi ganon. Amen. Amen. Ano pong ginagawa natin? Huwag mo akong kausapin. Ganon? Hindi. Ano pong ginagawa natin? Okay? We do our best to meet that needs nung kapatid natin sa pananampalataya. Amen? Amen? We do our best para mabigyan siya ng oras, para mabigyan siya ng attention, para mabigyan siya ng tulong. Kung wala naman talagang tulong, we can pray for them. Amen? Yan ang the best tulong na maitutulong mo kung wala ka talagang maitulong. Pray for that person. If you can encourage them. Through your life testimony. Sabihin mo sa kanya, alam mo ba kapatid, nadaanan ko rin yan, daanan mo lang din. Mabuti si Lord. Amen. Amen. Encourage them sa pamagitan ng life testimonies mo. Okay, we can help them with our resources naman. Kung meron ka, pwede mo silang tulungan. Okay, gasino ba naman yung, di ba? Na kaya mong ibigay sa kanya, kaya mong i-lend sa kanya. Listen to me, my brothers and my sisters in Christ. Dito po sa church, listen po dito po sa church, dinidiscourage po natin yung utang-utang system. Are you here? Yung utangan system. Tanong niyo ako bakit? Kasi minsan, ito po yung nagiging dahilan kaya hindi na nag-church si brother, kaya hindi na nag-church si sister. Dahil may utang, hindi na nag-church.
ayaw nang magpakita. Nahiya na. Ayaw na. Are you here? Are you here? But, sa church po natin please, dinidiscourage po natin yung utang-utang system. Kasi minsan yan yung nagiging way kaya lumalayo yung kapatid natin sa Panginoon kasi nahihiya. But, listen, we encourage everyone to give. Amen? Parang nalungkot po kayo bigla. We encourage everyone to give. Hindi man ganon kalaki sa inuutang niya, somehow makakatulong sa kanya nang wala siyang iniintinding obligasyon o babayaran. Amen? If you can give, then give. Kesa naman sa magpautang ka at may iniisip pa ka pang, hala, hindi pa siya nagbabayad sa akin. Ikaw yung masama yung loob, ikaw yung nalaylay na yung dila mo, kakasingil, wala. Ay, nako, na-high blood ka na. Kaya naman po, we discourage that utang-utang system in this church. Amen. Amen. But we encourage everyone to give because we believe that God always provide. Amen. Kaya naman, if you can give, give. Nandyan lang po ako sa likod mamaya. Hindi, joke lang. Okay? If we can give, give. Nagpo-provide si Lord. Amen? Nagkakaloob si Lord. Amen? Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? Last na po ako. Number 3, to serve with humbleness. Okay? To serve with humbleness. Scriptures teaches us to treat others better than we want to be treated ourselves. Sabi ng Philippians chapter 2 verse 3, don't act out of selfish ambition or be conceited. Instead, humbly think of others as being better than yourself. Actually po, si Paul, okay, he calls us to serve one another with humbleness. Actually, hindi lang si Paul, pati si Jesus. Sabi ni Jesus, tiniruan niya tayo with his sermon in Sermon on the Mount. Okay, anong sabi ng Panginoong Hesukristo nung nag-sermon siya on the Mount? Pag sinampal ka sa kanan, anong gagawin mo? Sampalin mo naman sa kabila. Ganun ba? Okay, pag sinampal ka sa kanan, ibigay mo yung kanan ka na nga sinampal Sama ka saan? Bigay mo yung kaliwa. When someone slap you at the right side of your face, here pa, sabi mo. Okay? Here pa. Okay? Pero it's not literal. It's not literal. Huwag niyo pong iliteral. Okay? Ang sinasabi lang po dito ng Panginoong Hesukristo, kapag meron na gumawa sa'yo ng wrongdoings or kapag merong nanakit sa'yo, huwag mong sampalin. Okay? Bigay mo daw yung kabila. Hindi, pag may gumawa sa'yo ng wrongdoings or nanakit sa'yo, ang sabihin niya, ang sinasabi niya dito, huwag kang lalaban. Okay? Pero gantihan mo ng mabuti yung maling gawa na binigay nila sa'yo. Okay? Do not respond with wrongdoings also. Respond it with the good doings or mabuting gawa. Okay? Amen? 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 So, pag sinampal ka dito, bigay mo pa. Ito pa. Okay? Sabi nga nila, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng ano? Pag binato ka ng bato, batuhin mo ng hollow blocks para mabukulan. Hindi, joke lang po. Pag binato ka ng bato, batuhin mo ng ang simpleng sabi lang doon, pag ginawan ka ng masama, huwag mong gantihan ng masama, ngunit gantihan mo ng kabutihan. Amen? Amen? Amen po ba? Amen. Kaya naman kapatid, okay, sabi niya pa nga, ito pa nga, ang matindi. Sabi pa nga ni Jesus Christ sa sermon niya on the Mount, sabi niya, He even teach us to love our enemies. Tinuruan niya tayo na mahalin yung ating mga kaaway. Tignan mo yung katabi mo. Mahal na mahal mo yan.
Di ba? mahal mo yan. Kasi mismo ang Panginoong Jesucristo ang nagturo sa atin kung paano magmahal ng kaaway. Okay? Tandaan po, hindi yabangan ng paglilingkod, pero kundi patindihan ng pagpapakumbaba. Amen? Hello, are you here? Ang tindi po ng paglilingkod natin, ang magpapahumble sa atin. Naalala ko lang, do you know the difference between humility and humbleness? Okay? Alam niyo po ba that humility and humbleness, they are both referring to the quality of being modest. Okay? Pero when we say humbleness, okay, pag sinabi daw po natin humbleness, it can also mean the state of being feeling low in rank. Yung alam niya sa sarili niya na mababa siya. Hindi siya tumitingin sa posisyon, mababa siya. Okay? So, another is humbleness. The humbleness of his upbringing accustom him to live simply. Yung upbringing, yung pagpapalaki sa kanya, nakuha niya na talaga yung culture na mamuhay ng simple or mamuhay ng may humbleness. Okay? So meaning to say, when we say humbleness, cultivated sa tao ang kababaang loob. Okay? Kumbaga, na-engrave na sa tao yung kababaang loob or yung humbleness. But when we say humility, it only refers to having a modest opinion of oneself. So, pag sinabi nating humility, nakabase lang sa opinion, sa kung anong nakikita. Okay? Ang humbleness, may proseso. Kasi dumaan sa pag-i-encravation since yung upbringing niya, yung culture na naanuhan niya, talagang may kababaang loob. Pero ang humility, one stop. Okay? Kaya naman, let us always to choose to serve others with humbleness. Piliin natin na laging may humbleness kapag naglilingkod tayo sa Diyos at sa tao. So now, paano po tayo makakapag-serve nang nagre-remain in love kay Lord? Tatlo lamang po yun. We should serve unconditional, sacrificial, and with humbleness. Amen. Amen. Are you here? And when we do this three, ako po naniniwala, madali po nating kasuklaman kung ano ang masama at madali po nating gawin kung ano ang mabuti. Okay? Kapag po nagsaserve tayo unconditional, kapag nagsaserve po tayo sacrificial, kapag nagsaserve po tayo with humbleness, grabe, kasuklam-suklam sa atin ang masama at madali nating gawin kung ano ang mabuti. Tandaan nyo mga kapatid ko po sa Panginoon, piliin nating magpakalalim sa pagmamahal ng Diyos. Okay, sa pagmamahal natin sa Diyos. Don't stop growing in love for God. Pag sinabi mong in love ka kay Lord, walang break-break. Kayo may break-break. Pero pag si Lord, walang break-break. Amen? Walang break-break. Kasi kapag nakipag-break ka kay Lord, yung love na tinatawag mo, hindi siya totoong love. Yung love na yan, may hypocrisy. Kasi kaya mong makipag-break kay Lord. Are you here? So, dapat pagmamahal ang pundasyon. Sabi nga po ng 1 Corinthians, bakit daw natin madaling kasuklaman ng masama at madaling gumawa ng mabuti? Tingnan mo po itong sinasabi ng 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 8. Sabi kasi dyan, ang love daw is, ano daw po? Patient and kind. Love is not jealous or boastful or proud or rude. It does not demand on its own way. It is not irritable. And it keeps no record of being wrong. It does not rejoice about injustice, but rejoice whenever the truth wins out. Love never gives up, never loses faith. It always hopeful and endures through every circumstances. Ito pa malupit. Prophecy and speaking in unknown language and special knowledge will become useless. Pero ang sabi niya, ano pong sabi niya? But love will last forever. Love will last forever.
My brothers and my sisters in Christ, tapos na po ako. If we really want to recognize our gift and use it effectively in serving for the Lord, and we remain in love kay Lord, you know what? When we do this too, ang resulta, you will reserve nothing. When you recognize your gift, when you use it, when you practice it, and when you remain in love with God, makikita mo, you reserve nothing. Matututo kang ibigay ang the best mo habang naglilingkod ka kay Lord. Gagalingan mo, hindi para makipagpagalingan. Gagalingan mo kasi si Lord yung pinaglilingkuran mo. You reserve nothing. Walang reserve. Sabi nga ng Romans 12 verse 11 to 21, ang taong walang reserve, listen, they never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Ang tao daw na walang reserve kay Lord, laging may sigla sa paglilingkod. Napapagod. Totoo naman yun eh. Yung physical body natin, napapagod, pero grabe, active na active kapag naglilingkod kay Lord. Hindi. Napapagod siya, hirap na siya, pero grabe, hindi mo makita, hindi mo marinig sa bibig niya yung pagrereklamo. Why? Walang reserve kay Lord. Napapagod yan, pero ang saya pa rin ng puso niya na paglingkuran si Lord. Bakit? Walang reserve kay Lord eh. Walang reserve kay Lord. Ano pa sinasabi ng verse natin? Ang tao daw na walang reserve kay Lord, joyful, laging may hope, patient in affliction, faithful in prayer. Grabe no? Antindi? Masaya daw siya. May kapayapaan lagi. May hope, laging may pag-asa kahit na maraming problema. Are you here? Ang taong walang reserve kay Lord, hindi ginagambala ng problema kasi alam niya na kahit may problema, kaya ng Diyos niya yung problema niya. Ang gagawin niyan, magiging tapat sa panalangin, luluhod sa panalangin, iiyak sa panalangin. Yun ang gagawin ng taong walang reserve kay Lord. Magiging tapat sa panalangin. Wow! Ano pa ba? Ano pa sinasabi ng verse natin dyan? Sabi niya, ang taong walang reserve kay Lord, the one who shares with the Lord people who are in need. Practice humility. Sila daw yung mga taong, lahat kakausapin. Lahat kakamayan. Lahat ngingitian. Walang itatangi at walang pinipili. Are you here? Tapos, sila din yung mga taong kayang i-share kahit sila pa yung mawalan. Kayang mag-share kahit sila pa yung mawalan. Bakit? They reserve nothing. Ano pa sabi ng verse? Bless those who persecute you. Bless and do not curse. Wow! Ang taong walang reserve kay Lord, kung sino pa yung mga nagko-curse sa kanila, binibless nila. Ang taong walang reserve kay Lord, kung sino pa yung nagpo-persecute sa kanila, mas lalong binibless nila. At sa panahon ng rejoice, they rejoice. Sa panahon din ng pagluluksa, kaya rin nilang magluksa kasama ng mga taong nagluluksa. Why? Wala silang reserve sa paglilingkod kay Lord. They also live in harmony with other people. Do not be proud. Hindi sila proud. They are willing to associate with people of low position. Are you here? Hindi sila conceited. They do not repay anyone evil for evil. Kasi nga, walang reserve kay Lord. Ano pa? Be careful to do what is right in the eyes of everyone. If it is possible, as far as it depends on you, sabi niya, live at peace with everyone. Ang tao palang walang reserve sa paglilingkod kay Lord, you know what? Walang kaaway. Are you here? Bakit? Laging may peace sa ibang tao. Okay? Ito pa, ang taong walang reserve kay Lord, hindi nagtitake ng revenge. Bakit?
Wala sa kanya ang revenge. Hindi siya, ang Tagalog ng revenge, hindi siya gumagante. Are you here? Bakit? Sabi dyan, my dear friends, but leave room for God's wrath, for it is written, it is mine to avenge, I will repay, says the Lord Almighty. Parang mas malupit yun Si Lord ang magre-revenge. Si Lord ang magre-repay. Ang taong walang reserve kay Lord, hindi magre-revenge kasi alam niya na just si Lord, na kaya siyang ipagtanggol ng Lord, that God will fight for him. Kaya hindi nagre-revenge. Okay? Eto pa, if your enemy is hungry, feed them. If he is thirsty, give him something to drink. Ang tao palang walang reserve kay Lord, kayang magpakain at kayang magpainom ng kanyang kaaway. At sa paggawa po nito, sabi niya dyan, in doing things, you will heap burning coals on his head. Alam mo, pag ginawa mo yon, yung taong yun na nang-aaway sa'yo, sila pa yung mahihiya dun sa ginawa mong action. That you feed them, you give them drink because they were thirsty. Sila pa mismo yung dapat pala hindi ko siya inaway. Ang bait niya pala, ang buti pala ng puso niya. Lastly, ang taong walang reserve kay Lord, they do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Hindi sila na-overcome ng kasalanan or ng evilness or ng wickedness, pero they can overcome evil in doing what is good and what is true. Are you here? That's what the Bible says in serving Him. And as a result po, 3 bagay lang para ready to serve po tayo. Number 1 is we need to recognize your gift. Pangalawa, we need to remain in love. And the result of these two, okay, yung recognize your gift and remain in love, you will reserve nothing. You will reserve nothing. Sino po dito gusto niyang ma-recognize yung gift niya? Sino po dito gusto niyang mag-remain sa pag-ibig ng Diyos? If you want that, can I invite you to please stand up? Let's close our eyes, let's stand up, and let's start. Let's start to talk with the Lord right now. Let's start na kausapin ng Panginoon sa mga oras na ito. You know what, my brothers and sisters in Christ, when I am doing this preaching, Wednesday night, I received this word coming from the Lord. And since Wednesday, nilalagay ng Diyos sa puso ko. God is impressing me. You know what? Many people here want to serve the Lord. Many people here desiring to give their best in serving the Lord. Maraming tao dito, gusto niya ibigay yung best niya sa paglilingkod sa Panginoon. I asked you a while ago, my brothers and my sisters in Christ, who among you are serving the Lord? Somebody raise their hands. Kung sinasabi mo na pinaglilingkuran mo na ang Panginoon, listen, mas kaya ka pang gamitin ng Lord sa mas malaki pang gawain na binibigay sa iyo ng Panginoon. I also asked someone, said a while ago, meron dito, naglilingkod ka na kay Lord, pero tumigil ka sa paglilingkod kay Lord. I wanna tell you, hindi pa huli ang lahat para maglingkod ulit. Your life is not yet end. So, give your best service to God right now. Recommit right now in serving Him. And meron din dito, marami dito, hindi ka pa nag-uumpisang maglingkod sa Lord. I want to ask you, what are you waiting for? God is calling you to serve Him. To serve Him. To edify the people. Wala lang iba. To love Him. And to serve Him alone. I don't know who you are.
I don't know your needs. I don't know what is your situation in life. I don't know the state of your spirituality. But I strongly believe kanina pang umaga, God is talking to us, impressing something to us. Kanina pa pong umaga, nangungusap na ang Panginoon. Nangungusap na siya sa bawat isa sa atin. Kanina pang umaga. Kaya naman, I want you everyone to please mag-response tayo sa tawag ng Panginoong Jesus. Can we sing this song right now? The scars of my Savior, the ransom you paid for to save me, and call me your friend. I know at the cross you gave it all. I know at the cross you paid it I all. know at the cross you gave it all. Come on, let's sing. Here's my life, I lay it at Come on, church. Come on, church. altar. You are worthy. Even you are in the online, I know God is touching you right No now. turning back, Jesus, now I surrender. My heart, my soul, my whole. You can have You that. can have my heart, my soul. And here's my life, I lay it at Come on, come on. Bakit hindi mo itaas ang mga kamay mo? Bakit hindi mo umpisa ang purihin ng Diyos? Come on, church. You can raise your hands. Taas mo kamay mo. Papurihan mo ang Panginoon. Surrender my heart. my soul. Woo! God is here. God is You here. can have my Be heart, ready. my Be soul. ready because He is here. He is here. Use my God is calling you. God is calling you to serve Him. You are worthy. You are worthy of He is it. worthy. You are worthy of it. No turning back, Jesus. No, I surrender. Come on, church. My He heart, deserves my your worship. soul, He my deserves it. all. You can have my heart, my soul. Oh God. And here's my life, I lay it Hallelujah. at the altar. Sabihin mo na ng buong puso sa Lord. You are worthy, You are worthy of of it. it. You are worthy of it. No turning back, Jesus. Now I surrender my heart, my soul, my all. You can have my heart. My soul, my Lord. Church, listen to me. The Holy Spirit is here right now. And the Holy Spirit is talking to us right now. This evening. You know what? Hindi lang po dito sa on-site ang kinakausap ng banal na Espiritu Santo. Even in the online, He is talking to you. The Holy Spirit is impressing something in you. Here at on-site, feel it. You can feel His love and His presence right now. Right now. Some of you here, you know what? Pinapa-recommit ka ng Lord. Pinapa-recommit ka ng Lord na maglingkod sa Kanya. Some of you, gusto ng Diyos, isurrender mo yung buhay mo sa Kanya to serve Him and to serve His people. And some of you, tinatawag ka na niya, anak, halika na, maglingkod na. Maglingkod na.
And ako naniniwala that the Lord, the Holy Spirit, is within us right now. Hindi ko po kayo kilala. Hindi ko po alam. Hindi ko po alam yung sitwasyon ninyo spiritually. Pero, ang alam ko lang, may kinakausap si Holy Spirit dito. You know what? Binabagbag niya yung puso mo. Binabagbag niya yung puso mo. Kinakausap ka niya. Anak, serve me. Serve me. If this is you, allow me and allow Pastor Renz to pray for you. Allow me and allow Pastor Renz to pray for you. If you want to recommit your service to the Lord, if you want to serve the Lord na, kung gusto mo na mas magapit ka pa ng Lord sa kalatawak ng gawain niya, the altar is open. Lapit ka and we will pray for you. Lapit ka, ipapanalangin ka namin, i-commission ka namin. Lapit ka lang. Lapit ka lang. Lapit ka. Lapit ka lang. Please, wag mong gagawin kung hindi sinasabi sa'yo. Wag mong gagawin kung hindi buo yung loob mo na mag-recommit at mag-serve kay Lord. Gawin mo ng may buong puso. Gawin mo ng totoo sa puso mo. If you really want to serve our God, come on, come on down, come on down, come on down. Lapit ka dito sa altar and we will pray for you. Come on, come on, come on, come on. Yes, ikaw yun. Yes, ikaw yun. Lapit ka, lapit ka, lapit ka. The Lord is calling you right now. Come on, come on, come on, come on. Woo! Hallelujah, hallelujah. Anak, anak, lapit ka. Lapit ka. I-commission ka niya. I-commission ka niya. Hallelujah, hallelujah. Oh Lord, we worship you, God. We worship you, Lord. Hallelujah, hallelujah. I'll take up my cross. Now and always. Oh Jesus. Now Oh and Jesus, oh Jesus. Shikanarahan narabaya, shikarababa. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Now and always. Hallelujah, hallelujah. Now and always. Listen, huwag ka matakot kasi si Lord ang tumatawag. Si Lord ang tumatawag at kapag tinawag ka ng Lord, hindi ka niya pababayaan. Hindi ka niya iiwan. When you say, Lord, commit kung commit, mag-recommit kung mag-recommit, Lord, surrender kung surrender, you know what? You know what? You know what? Si Lord ang bahala sa iyo. Si Lord ang bahala sa iyo. I want to tell you, my brothers and my sisters in Christ, walang talo sa paglilingkod sa Diyos. Walang talo sa paglilingkod sa Diyos. Walang talo. Walang talo. Hallelujah. Hallelujah. I know in my heart that there still wants to go to the altar. I don't know who you are. But God is telling me, anak, lumapit ka. Lapit. Lapit ka. Lapit ka. Lumapit ka. Lumapit ka sa altar. Lumapit ka sa altar. If you really want to serve the Lord, go to the altar. Go to the altar and I will commission you, says the Lord, our God Almighty. Huwag mong hayaan. Huwag mong hayaan. Huwag mong hayaan na hindi ka kausapin. Nadaanan mo lang. Daanan ka lang niya. Because God is calling you right now. God is calling you. Hallelujah, hallelujah. Shikarara baba baba. Handarabaya shikarara baba baba. Hallelujah.
Hallelujah. Lord, 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 you know their hearts. You know their hearts, God. Alam mo ang puso Your nila. call, I'll Nakikita take mo. up my cross. Hallelujah. Now and always, Hallelujah. now and always, my Savior, my Oh Lord, God. Oh God. These people wants to serve you. These people wants to be effective in ministering to you. Hallelujah. Your call, I'll take up my cross. Shikarara baba Now baba. and always, Shikarara baba baba now baba. and always, Hallelujah. my Savior, my Lord, Hallelujah. now and Hallelujah. always, Hallelujah. Andarabaya now shikarara and baba. always, I'll answer your calling. I'll take up my cross. Now and always, now and always, my Savior, my Lord, forever adore. Now and always, now and always, I'll answer your calling. I'll take up my cross. Can we sing this song right now? Now Can we and raise our hands to God always. right now? Come on, come on. Come on, Now church. and Taas mo always. kamay mo as you worship Him. My Savior, my Lord, forever adore. Now and always. Now and always, Now and now always. and always, I'll answer. I'll answer your calling. I'll take up my cross. Now and always, now and always, my Savior, my Lord, forever adore. Now and always, now and always. Here's my life, I lay Sabihin mo na sa Panginoon ng buong puso mo. Come on. You are worthy of it. You are worthy. You are worthy of it. You are worthy of it. No turning back. Turning back, Jesus. Now I surrender my heart, my soul, my all. You can have You can have my heart. for the last time. Soul. Can we sing this song from the bottom of our hearts? Here's my life. Come on. I lay it Yung parang sinasabi mo sa Panginoon tong awit na to, that you are saying to God, Lord, you are worthy of it all. You are worthy. Lord, no turning back. No turning back, Jesus. I surrender now. Oh God. My heart, my soul, my all. for the very last time. Can have Minsan pa po, minsan pa, maging matamis ka sa Panginoon, maging matamis ka sa Holy Spirit. He's here. He's here. Nakikita ka niya, nakikita niya yung puso mo. You are Shikanarahanaramayase. Shikanarahanarayase. No turning back, Jesus. Now I surrender My heart, my soul, my all. you can have. And you can have my heart, my soul, my all. Hallelujah. Pwede mo bang pasalamatan ng Panginoon? Come on, come on. Salamat po. Salamat po, O Diyos, for commissioning us, for giving us again a second chance to serve you with all our hearts, with all ourselves, Panginoon. Lord, salamat. 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 Alam mo po, kita mo po ang puso ng bawat isa.
Dalangin ko, Panginoon, na makapagpatuloy po kami sa paglilingkod namin sa iyo. Dalangin ko, Panginoon, lahat ng nag-commit ngayon sa iyo, Lord, dadagdag sa mga bagong servants mo. Dadagdag na maging katuwang ng simbahang ito, Panginoon. Dadagdag para mas malayo pa ang marating ng salita mo, Panginoon. Lord, tulungan mo kami. Tulungan mo kami, O Diyos. Tulungan mo kami na malakaran namin ang paglilingkod namin sa iyo, God. Salamat po, O Diyos. Salamat po. Pwede po ba nating bigyan ng malakas na palakpak ang ating Panginoon? Come on, malakas. Yung the best clap offering na binibigay sa Lord. Hallelujah, hallelujah. Makakaupo po tayong lahat. Ayan po, good evening po sa ating lahat dito po sa on-site tsaka sa online po. Ngayon naman po ay dadako po tayo sa isa pang uri ng pagsamba, ang pagbibigay sa Panginoon. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 8 verse 10 to 12, "And here's my judgment, what is best for you in this matter. Last year, you were the first not only to give, but also to have to desire to do. Now finish the work